Isipin mo ito sandali. Ilang beses mo nang nasabi sa sarili mo na normal lang ito dahil tumatanda na ako. Yung biglang pagkahilo kapag tumatayo. Yung mabilis mapagod kahit konti lang ang ginawa. Yung pananakit ng katawan na akala mo simpleng rayuma lang. Maraming seniors ang may ganitong karanasan at kadalasan, binabaliwala natin ang mga senyalis na ito dahil iniisip natin na parte lang talaga ng pagtanda. Pero ang totoo, may mga babala ang katawan na kapag hindi pinansin, pwedeng mauwi sa mas seryosong problema. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 senyalis sa katawan ng seniors na madalas binabaliwala pero delikado pala. Hindi ito para takutin ka, hindi rin ito para sabihing may sakit ka na agad. Ang layunin nito ay tulungan kang makinig sa katawan mo ng mas maaga para may magawa ka habang kaya pa. Dahil kapag mas maaga mong napansin, mas malaki ang tsansang maiwasan ang mas malalang kondisyon. Simulan natin sa unang senyales na madalas hindi pinapansin ng maraming seniors. Ang unang senyales ay madalas na pagkahilo o panghihina kapag biglang tumatayo. Marami ang nagsasabi na normal lang yan, lalo na kapag matagal kang nakaupo o nakahiga. Pero kung napapansin mong madalas itong mangyari, lalo na kung may kasamang panlalabo ng paningin o pakiramdam na parang mahihimatay ka, ito ay maaaring senyales ng problema sa sirkulasyon ng dugo o biglaang pagbaba ng blood pressure. May isang lolo na nakausap ko noon na palaging nahihilo tuwing tatayo siya mula sa silya. Akala niya wala lang iyon. Sabi niya, ganito na talaga kapag may edad na. Isang araw nahilo siya sa kusina at muntik nang matumba. Mabuti na lang at may nahawakan siya. Nang magpatingin siya sa doktor, doon niya nalaman na may problema pala siya sa blood pressure at kulang din siya sa tubig sa katawan. Kung mas maaga sana niyang pinansin ang senyales, naiwasan sana ang muntik na aksidente. Kung ikaw ay nakakaranas nito, huwag mong balewalain. Subukan mong dahan-dahan ang pagtayo, uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Obserbahan kung may mga araw na mas malala ang hilo kaysa sa iba. At kung madalas na talaga ito nangyayari, mahalagang ipaalam ito sa doktor. Hindi ito kahinaan, ito ay pagiging maalaga sa sarili. Ang ikalawang senyales ay biglaang pagbabago sa gana sa pagkain o biglaang pagbaba ng timbang kahit hindi ka naman nagdi-diet. Maraming seniors ang natutuwa kapag pumapayat. Iniisip nila na mas magaan ang pakiramdam. Pero kapag ang pagbawas ng timbang ay nangyari nang hindi mo sinasadya, maaari itong maging babala. May mga kondisyon na nakakaapekto sa gana sa pagkain tulad ng problema sa tiyan, atay o kahit stress at lungkot. May mga seniors din na unti-unting nawawalan ng gana dahil sa pag-iisa, pagkawala ng mahal sa buhay o kawalan ng sigla sa araw-araw. Ang problema, kapag hindi ka kumakain ng sapat, humihina ang katawan mo. Mas bumababa ang resistensya, mas madaling mapagod, mas matagal gumaling kapag nagkasakit. Isang lola ang nagbahagi na napansin ng kanyang anak na lumiit ang kanyang damit. Sabi ng lola, hindi naman siya nagda-diet, wala lang talaga siyang ganang kumain. Nang magpa-check up siya, nalaman na may problema pala siya sa sikmura at kailangan ng agarang pag-aalaga. Kung hindi ito napansin agad, pwede sana itong lumala. Kung napapansin mong wala ka ng gana sa pagkain o mabilis kang mabusog kahit konti lang ang kinain mo, pakinggan mo ang katawan mo. Subukang kumain ng mas madalas pero kaunti lang bawat kain. Pumili ng masustansyang pagkain. At higit sa lahat, huwag mahiyang magsabi sa pamilya o sa doktor kung may napapansin kang pagbabago. Ang mahalagang tandaan dito ay ito. Ang katawan natin ay marunong magsalita. Hindi ito sumisigaw agad. Madalas, bumubulong muna. Yung bahagyang hilo, yung konting panghihina, yung pagkawala ng gana. Kapag hindi natin pinansin ang mga bulong na ito, doon sila nagiging sigaw sa anyo ng mas malalang sakit. Habang tumatanda tayo, mas mahalagang maging maingat at mapagmasid. Hindi ito tungkol sa pagiging takot sa sakit. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa katawan.
na nagdala sa atin sa lahat ng pinagdaanan natin sa buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang iba pang senyales na madalas hindi rin pinapansin ng maraming seniors, lalo na yung may kinalaman sa paghinga at sa lakas ng katawan. Marami ang nagugulat kapag nalaman nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Kung umabot ka hanggang dito, sabihin mo sa akin sa comments. Comment 1 kung kasama ka pa rin. Salamat sa pananatili mo. Ibig sabihin nito, mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at handa kang makinig sa sinasabi ng katawan mo. Ngayon, ipagpatuloy natin ang usapan dahil may dalawa pang senyales na madalas binabalewala ng maraming seniors. Pero kapag pinagsama-sama, pwede silang magdulot ng malaking epekto sa araw-araw na pamumuhay. Ang ikatlong senyales ay ang madalas na hingalin kahit sa simpleng gawain. Maraming seniors ang nagsasabi na normal lang ang hingalin dahil may edad na. Totoo na bumabagal ang katawan habang tumatanda, pero may hangganan kung ano ang normal at kung ano ang babala. Kung dati ay kaya mong maglakad sa loob ng bahay nang hindi hinihingal, pero ngayon ay parang kapos ka na agad sa hininga kahit konting lakad lang, mahalagang bigyang pansin ito. May isang lolo na mahilig magdilig ng halaman tuwing umaga. Isang araw, napansin niya na matapos lang ang ilang minutong pagdidilig, ay kailangan na niyang umupo dahil hinihingal siya. Akala niya pagod lang siya o kulang sa tulog. Ilang linggo niya itong binaliwala hanggang sa isang umaga. Hindi na siya makatapos ng pagligo nang hindi nagpapahinga. Nang magpatingin siya, doon nalaman na may problema pala siya sa baga at kailangang maagapan agad. Ang hingalin ay pwedeng senyales ng problema sa baga, puso o kakulangan ng lakas ng katawan dahil sa kakulangan sa galaw. Minsan, ito rin ay dahil sa anemia o mababang oxygen sa dugo. Ang mahalaga ay huwag mong isipin agad na normal lang ito. Obserbahan mo ang sarili mo. Kailan ka hinihingal? Sa anong gawain? May kasabay bang paninikip ng dibdib o pagkahilo? May mga simpleng hakbang na pwede mong gawin habang maaga pa. Subukang maglakad araw-araw kahit ilang minuto lang. Magpahinga kapag kailangan. Iwasan ang paninigarilyo at mausok na lugar. At kung patuloy ang hingalin, huwag mag-atubiling magpa-check up. Mas mabuti ng malinawan kaysa maghintay na lumala. Ang ikaapat na senyales ay ang unti-unting panghihina ng kamay at paa. Maraming seniors ang nagsasabi na normal lang na humina ang lakas kapag tumatanda. Pero may pagkakaiba ang normal na panghihina sa bigla o tuloy-tuloy na pagkawala ng lakas. Kapag napapansin mong mas madalas kang makabitiw ng gamit, nahihirapan kang magbukas ng bote, o parang mabigat ang pakiramdam ng mga paa mo kahit kaunti lang ang nilakad, ito ay hindi dapat balewalain. Isang lola ang nagkwento na dati ay kaya niyang magluto ng mag-isa. Unti-unti napansin niya na hirap na siyang maghiwa ng gulay dahil nanginginig ang kamay niya. Akala niya pagod lang. Kalaunan, pati pag-akyat sa hagdan ay naging mahirap na rin. Nang magpatingin siya, nalaman na may problema pala sa kanyang kalamnan at nerbiyos na pwede sanang maagapan kung mas maaga itong napansin. Ang panghihina ay maaaring senyales ng kakulangan sa sustansya, kakulangan sa galaw, o problema sa nerbiyos. Kapag hinayaan ito, mas tumataas ang panganib ng pagkadapa at aksidente. At kapag nadapa ang senyor, mas mahirap na ang pagbangon at paggaling. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat o mag-gym para maiwasan ito. Kahit simpleng pag-igalaw ng kamay at paa araw-araw ay malaking tulong na. Mag-stretching sa umaga. Maglakad kahit sa loob ng bahay. Kumain ng sapat na protina at masustansyang pagkain. At huwag mahiyang humingi ng tulong kung may napapansin kang pagbabago sa lakas ng katawan mo. Ang gusto kong ipaalala sa iyo ay ito. Ang katawan natin ay parang kaibigan na matagal na nating kasama. Kapag may masakit dito o may kakaibang pakiramdam, may dahilan yon. Hindi para takutin ka, kundi para sabihing may kailangang baguhin o alagaan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang huling senyales na madalas hindi rin pinapansin ng maraming seniors, lalo na yung may kinalaman sa isip at emosyon. Marami ang nagugulat kapag nalaman nila na ang kalusugan ng isip ay kasing halaga rin ng kalusugan ng katawan.
Kung kasama ka pa rin hanggang dito, comment 2 sa ibaba para alam kong nanonood ka pa rin. Salamat sa pananatili mo hanggang dito. Kung narito ka pa rin, malinaw na mahalaga sa iyo ang kalusugan mo at handa kang alagaan ang sarili mo habang maaga pa. Ngayon, pag-usapan natin ang huling senyales na madalas binabalewala ng maraming seniors pero isa sa pinakadelikado kapag hindi napansin agad. Ang ikalimang senyales ay ang bigla o unti-unting pagbabago sa isip at emosyon. Maraming seniors ang nakakaranas ng pagkalimot, lungkot o pagkawala ng gana sa mga dating kinagigiliwan. Kadalasan sinasabi nila sa sarili nila na normal lang ito dahil tumatanda na. Pero may malaking pagkakaiba ang minsang pagkalimot sa tuloy-tuloy na pagkalito. May pagkakaiba rin ang pagod lang sa malalim na lungkot na hindi nawawala. May isang lolo na dati ay palabiro at mahilig makipagkwentuhan. Unti-unti, napansin ng pamilya niya na mas tahimik na siya. Madalas siyang nakaupo lang at tila walang interes sa mga bagay na dati niyang gusto. Akala ng lahat, ganun lang talaga kapag tumatanda. Pero isang araw, sinabi niya na parang mabigat lagi ang pakiramdam niya kahit wala namang dahilan. Nang magpatingin siya, nalaman na may pinagdadaanan pala siyang depression na matagal na niyang kinikimkim. Ang lungkot, pag-iisa at pagkawala ng sigla ay hindi kahinaan. Hindi rin ito simpleng bahagi lang ng pagtanda. Ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng kalusugan ng katawan. Kapag napabayaan ito, apektado ang buong pagkatao mo. Nawawala ang gana kumilos. Humihina ang katawan, mas bumabagal ang paggaling kapag nagkasakit. Kung napapansin mong madalas kang malungkot, madaling mairita, o parang wala ka ng gana sa mga dating mahalaga sa iyo, huwag mong itago ito. Makipag-usap sa pamilya, kaibigan o kahit sa doktor. Minsan sapat na ang may makinig. Minsan naman, kailangan ng gabay para muling maibalik ang sigla sa araw-araw. Isa pang bahagi ng senyales na ito ay ang biglaang pagkalimot ng mga simpleng bagay. Hindi yung paminsan-minsang makalimutan kung saan inilagay ang susi, kundi yung paulit-ulit na pagkalimot sa mga pangyayari, pangalan o gawain na dati ay madali lang tandaan. Kapag ganito na ang napapansin mo, mahalagang huwag itong balewalain. May isang lola na palaging nakakalimutan kung kumain na ba siya. Minsan, 2 beses siyang kumakain. Minsan naman, hindi siya kumakain buong araw. Akala niya wala lang iyon. Nang magpatingin siya, doon niya nalaman na may kondisyon pala siya na kailangan ng maagang pag-aalaga. Dahil maaga itong natuklasan, mas naging maayos ang kanyang kalagayan. Ang mahalagang tandaan ay ito, ang katawan at isip ay magkaugnay. Kapag may problema ang isa, apektado ang isa pa. Kaya mahalagang alagaan pareho. Hindi sapat na malakas lang ang katawan kung pagod na ang isip. Hindi rin sapat na masaya ang isip kung hinahayaang humina ang katawan. Kung babalikan natin ang 5 senyales na napag-usapan natin, mapapansin mo na simple lang sila sa umpisa. Pagkahilo kapag tumatayo, pagkawala ng gana sa pagkain, madalas na hingalin, panghihina ng kamay at paa, at pagbabago sa isip at emosyon. Pero kapag pinagsama-sama at pinabayaan, pwede silang humantong sa mas seryosong problema. Tung magandang balita ay ito, marami sa mga ito ay pwedeng maagapan. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Kahit maliit na pagbabago sa araw-araw ay malaking tulong na. Makinig sa katawan mo, pahalagahan ang pahinga, kumain ng tama, gumalaw araw-araw, makipag-usap kapag may nararamdaman kang mabigat. Hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang dumadaan sa ganitong mga senyales. Ang kaibahan lang ay kung pipiliin mong balewalain o pakinggan ang sinasabi ng katawan mo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay respeto sa buhay na ipinagkaloob sa iyo. Kung may isa man sa mga senyales na ito ang nakarelate ka, maaari mong ibahagi sa comments. Baka may iba ring seniors na makabasa at makaramdam na hindi sila nag-iisa. Kung umabot ka hanggang dulo, comment down sa ibaba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong payo para sa mas malusog at mas maayos na pagtanda,
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kasama mo ako sa pag-alaga sa sarili mo, isang hakbang sa bawat araw.